Si Bunolinov nga mga idol ang unang miyembro ng Phantom Troop na nagawang makahanap ng lokasyon ni Hisoka sa barko. Bale, nakita natin na pareho silang nasa Tier 1 matapos makakuha ng access si Bunolinov sa mataas na palapag. Sa chapter 405 ng Hunter x Hunter mga idol, inireveal na ang Hisoka pala na nakita natin sa chapter 391 ay walang iba kundi ang gusgusing miyembro ng Phantom Troop na si Bunolinov. Sinunod niya ang utos ni Chrollo na gamitin ang kanyang Nen ability na magbago ng itsura at gayahin ang mukha ni Hisoka. Alam ng leader ng Phantom Troop na pipigilan ng mga mafia ng Kakin na makita ng kanilang grupo si Hisoka sa barko para maiwasan ng malaking kaguluhan. Kaya kung magkukunwari sila na si Hisoka, tiyak na bibigyan sila ng access ng mga mafia patungo sa Tier 1. Ang palapag sa barko na pinaniniwalaan nilang kinaroroonan ng Hunter, kaso hindi nila mapuntahan dahil sa seguridad ng barko. Nabigyan siya ng Shio family ng VVIP room sa Tier 1 at dito nakita ni Bunolinov si Hisoka. Matapos malaman ang lokasyon ng kanilang target, nagbagong anyo si Bunolinov para maging owl ng Shadow Beast at makikipagkita na siya kay Chrollo. Kung inyong mapapansin mga idol, nasa casino pa din ng Tier 1 si Bunolinov. Ito ang parehong lugar kung nasaan si Hisoka. Kalmado lamang siya naglalakad at hindi natatakot dahil kumpiyansa siyang hindi siya mahuhuli o makikita ni Hisoka. Pero mukhang mali ng akala si Bunolinov dahil sigurado na sa mga susunod na kabanata, mapapatay siya dahil sa kawalan niya ng pag-iingat. Ipapaliwanag ko sa inyo mga idol gamit ang napakaraming mga ebidensya kung paano ko nasabing mamamatay si Bunolinov sa mga susunod na kabanata. Ang unang rason mga idol kaya ako naniniwalang mamamatay si Bunolinov sa mga susunod na chapters ay dahil alam ni Hisoka na may nagmamanman sa kanya. Sigurado ako mga idol na habang naglalaro ng baraha si Hisoka, alam niya na may nanunood sa kanya. Kaya agad siyang tumayo sa table kahit sinuswerte pa siya. Nagpunta sa slot machine para hindi mahalata, umalas sa game kahit panalo pa din siya dito at nagtungo sa hindi mataong bahagi ng casino. Ang aksyong ito ay posibleng ginawa niya upang makita kung sino ang nanunood sa kanya at madala ito sa pwesto kung saan mas madali niya itong mapapaslang. Kung inyong maaalala mga idol, sa Grid Island Arc, nalaman natin na sobrang lakas ng pakiramdam ni Hisoka. Pinatunayan niya ito noong inoobserbahan niya at ng mga miyembro ng Phantom Troop ang Nen Exorcist sa Grid Island. Hinulaan ni Hisoka na ang paraan kaya natunto ng Phantom Troop ang Nen Exorcist ay dahil sa bagong miyembro ng grupo na nagtatago sa mga puno sa kanyang likuran. Ang karakter na ito ay si Caloto Zoldyck. Naramdaman agad siya ni Hisoka kahit hindi gumagamit ng Nen ng Hunter. Kahit perpekto ang Zetsu ng bata ayon kay Machi at kahit isang assassin si Caloto. Ayon kay Hisoka, naramdaman niya lamang ang bata dahil nagiinit pa siya dulot nakakatapos lamang na dodgeball game niya kasama si Lagon, Killua at Razor. Ang pag-iinit na ito mga idol ay tiyak na nararamdaman pa din ni Hisoka hanggang ngayon para kay Chrollo at sa mga miyembro ng Phantom Troop. Maaaring higit pa nga dahil alam niya na anumang sandali ay susugurin na siya ng Phantom Troop kaya dapat ay palaging nakataas ang kanyang depensa. Sigurado ako mga idol na kung hindi umubra ang kakayahan ni Caloto sa pag-iispiya, lalong walang panama sa malakas na pakiramdam ni Hisoka ang ganitong klaseng pagtatago ni Bunolinov. Bukod dyan mga idol, noong nakita din ni Bunolinov si Hisoka, tinapos ng Hunter ang paglalaro at ipinasilip ng chapter 405 ang iniisip niya. Sinabi ni Hisoka na gusto niya ang 1 versus 1 na klase ng laban kung saan magtutuos sila hanggang sa kamatayan. Binanggit din ni Hisoka na nalulungkot siya. Hindi pinaliwanag ng kabanata kung ano eksaktong rason. At sinabi na lang ni Hisoka na meron naman daw solitaire. Ang solitaire mga idol ay isang klase ng card game na nilalaro mag-isa at nangangailangan ng matinding tiyaga o pasensya para manalo. In short, wala kang kalaban dito maliban sa swerte o ang iyong sarili. Naniniwala ako mga idol na hindi babanggitin ni Hisoka ang salitang solitaire sa kanyang monologue tungkol sa pakikipaglaban kung hindi ito konektado sa kalabang nanonood sa kanya. At ito nga ay si Bunolinov. Siguro mga idol, alam ni Hisoka na kung hindi siya magpapasensya, hindi niya mauubos ang Phantom Troop. Kaya dapat ay hindi niya basta-basta sugurin ng taong nanonood sa kanya. Bagkus, kailangan niya munang kilalanin kung sino ito. Bukod doon, from the word itself, ang solitaire ay katumbas ng pakikipaglaro sa sarili. At noong sinabi ito ni Hisoka, eksaktong gamit ni Bunolinov ang kanyang mukha at itsura. Kaya posible na nakita ni Hisoka si Bunolinov sa mga puntong ito. Pinapasunod niya ang kamukha niya para sa isang duelo, kagaya ng solitaire o pakikipaglaro sa kanyang sarili.
Higit sa lahat mga idol, isa pa sa rason kung bakit ako naniniwalang alam ni Hisoka na pinapanood siya ni Bonolinov ay dahil meron siyang kakampi na tumutulong sa kanya at nagbibigay ng impormasyon ukol sa sitwasyon sa barko. Ito ang rason kaya alam niyang group ability ang ginagamit ni Hulkenberg kahit hindi pa naman niya ito nakikita. Ito din ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa Tier 1, isang bagay na hirap magawa ng kahit na sino, maging ng Phantom Troop. At ang pakikipagtulungan ni Hisoka sa isang misteryosong karakter sa barko ang pinaka nagpapaliwanag kung bakit kumpiyansa siyang naglalakad sa Tier 1 kahit alam niyang anumang sandali ay dadating ang Phantom Troop. May nagbibigay kay Hisoka ng impormasyon at ang taong ito ang posibleng nagpapaalam sa kanya ng lokasyon ng bawat isang miyembro ng Phantom Troop o maaaring nagparating sa kanya na meron siyang mabahong kamukha na pagala-gala sa barko. Ang pangalawang rason mga idol kaya ko nasabing sunod na mamamatay si Bonolinov ay dahil maiiwan siyang mag-isa sa Tier 1. Idiniklara ang martial law sa buong Tier 3, Tier 2 at Tier 1. Pinapapasok na din sa kanilang mga silid ang lahat ng mga pasahero sa Tier 1 at ang gate na nagkokonekta sa Tier 2 at Tier 3 ay isinara na. Ibig sabihin, hindi masusunod ni Krollo ang kasunduan nila ni Bonolinov. Sinabi ng leader ng Phantom Troop na hintayin siya ni Bonolinov sa oras na makita nito si Hisoka. Pero ang problema ay nasa Tier 3 ngayon si Krollo at hindi siya basta-basta makakaakyat sa Tier 1. Bukod doon, hindi din makakaalis si Bonolinov sa kanyang silid hanggat hindi pa tapos ang martial law. Sa madaling salita mga idol, mag-isa ngayon si Bonolinov sa lugar na napupuno ng kanilang mga kalaban. Nasa Tier 1 ang karamihan sa mga hunters gagaya ng 12 Zodiacs, mga sundalo ng Kakin, mga mafia, si Kurapika at syempre si Hisoka. Walang makakatulong kay Bonolinov kundi ang sarili niya. Ang pangatlong rason mga idol kaya ako naniniwalang malapit na ang kamatayan ni Bonolinov ay dahil bistado na ng Shio family ang kanyang pagpapanggap. Pinangako nila Hinray at Zakuro na ipaghihiganti nila si Lynch. Naniniwala ang dalawang mafia na may kinalaman ng Phantom Troop sa kamatayan ng babae. Isa itong suspetsong makukumpirma nila kung magtutungo sila sa Tier 1 at hahanapin dito ang taong tumanggap ng access para sa silid sa VVIP area. Ito ang problema ni Bonolinov mga idol dahil hanggang ngayon naniniwala pa din siya ng mga bobo sila Hinray at hindi iisipin ng mga ito na siya ang pumatay kay Lynch. Bukod doon, naniniwala din si Bonolinov na hindi siya susugurin basta-basta ng mafia kahit malaman ng mga ito na siya ang pumaslang kay Lynch. Maaaring ang pagiging sobrang positibong ito ng member ng Phantom Troop ay maging dahilan para hindi siya lumipat ng silid at manatili sa VVIP room na binigay ni Hinray. Kung sa bagay, ito lang ang silid na pwede niyang magamit at pasukan habang may martial law dahil hindi naman talaga siya taga Tier 1 maliban na lamang kung mangaagaw siya ng kwarto. Pero kung hindi niya ito gagawin, siguradong maaabutan siya nila Hinray sa VVIP room na para kay Hisoka at baka sa loob ng silid na ito siya kuyugin ng mga mafia para dagdagan ang mga buta sa katawan niya. Ang pang-apat na rason mga idol kung bakit ako naniniwalang matatapos na ang kwento ni Bonolinov sa susunod na kabanata ay dahil sa kanyang mga maling desisyon. Si Bonolinov ay mahina sa paggawa ng estratehiya. Sinabi niya yan kay Krollo. Ang kahinaang ito ang maaaring tumapos sa kanya dahil sino ba namang matalinong tao ang pupunta sa isang lugar para hanapin si Hisoka habang gamit ang mukha ni Hisoka. Ang aksyong ito ay maaaring maglagay sa kanya sa matinding kapahamakan dahil paano kung may nakakita sa kanyang ibang tao na kakilala din ni Hisoka at ipinaalam sa hunter na mayroong pagalagalang kamukha niya sa barko. Siguradong hahanapin agad ni Hisoka ang taong ito. Mas maganda sana kung pagkatungtong pa lamang ni Bonolinov sa Tier 1, nagpalit na agad siya ng mukha para maging ibang tao kaysa nalibot niya pa ang Tier 1 gamit ang hitsura ng kanyang kalaban. Ito ang sinasabi ni Krollo na maging maingat si Bonolinov sa oras na makarating sa Tier 1. Pero hindi ito nasunod ng magnanakaw, kaya pwedeng maging dahilan ito ng kanyang katapusan. Bukod doon, may iniisip ding masamang plano si Bonolinov ukol sa impormasyon ng kinaroroonan ni Hisoka. Sinabi ng magnanakaw sa chapter 405 na pwede niyang ipaalam kay Krollo ang lokasyon ng hunter. Pero mas gusto niya na ang grupo nila Finks ang tumarabaho kay Hisoka imbes na ang kanilang pinuno. Maaaring nasabi niya ito dahil alam ni Bonolinov na baka gumawa si Krollo ng mga aksyong maaaring ikapahamak ng kanilang pinuno. Pero ang pag-aalalang ito ay pwedeng mas maging dahilan pa para maubos ang Phantom Troop. Papunta na sila Finks at Phaeton sa Tier 2 dahil dumaan ang dalawa sa secret passage ng barko.
Hinahanap ng mga ito ang pinagtataguan ng Haley family, kaya malaki ang posibilidad na sila nga ang unang makasalamuhan ni Bonolenov na sa ngayon ay nasa tier 1 pa lamang. Pagkatapos ay magtutulungan silang tatlo sa pagtapos kay Hisoka. Ang tanong ngayon, kakayanin ba nila si Hisoka? Huwag natin kakalimutan mga idol na si Chrollo ay naniniwala na hindi pa sapat ang kanyang lakas laban kay Hisoka, kaya gusto niya munang i-upgrade ang kakayahan ng Skill Hunter. Ngayon, kung magtutulungan sila Bonolenov, Finks at Fate ang laban kay Hisoka sa tier 1, malaki pa din ang posibilidad na matalo sila ng Hunter kahit tatlo pa sila. Higit sa lahat mga idol, ang isa pang maling desisyon ni Bonolenov na maaaring maging rason para mamatay siya sa mga susunod na kabanata ay ang paggamit niya ng hitsura ng Shadow Beast na si Owl. Sa chapter 405, inireveal na ang ability pala ni Bonolenov na Battle Cantabile Metamorphosen ay nagpapahintulot sa kanyang gayahin ng mukha at katawan ng taong nakausap na niya noon. Ang duration na pwede niyang gamitin ang hitsura ng iba ay nakadepende sa kung gaano sila katagal magkasama ng taong ginagaya niya. Matatandaan mga idol na noong nahuli ng Phantom Troop si Owl sa Yorknew City Arc, dinala nila ito sa base nila at tinorture para makuha ang mga auction items na itinago ng Shadow Beast gamit ang kanyang ability na Fan Cloth. Ito ang pagkakataon na nagkasama si Bonolenov at Owl, at siguradong sa mga sandaling ito, nakita din ni Hisoka ang pagmumukha ni Owl bilang kanilang bihag. Umalis saglit si Hisoka sa kanilang hideout para makipagkita kay Kurapika, kaya tingin ko, hindi na niya alam ang ginawa ng Phantom Troop kay Owl after nila itong torturin. Malaki ang chance sa mga idol na kapag nakita ni Hisoka si Owl, papaslangin niya din ito. Maaaring isipin ng mahikero na imposibleng nagkataon na andito din ang dating bihag ng kanyang grupo noon, at nakakapagtaka na buhay pa ito sa kabila ng kalupitan at pagiging mamamatay tao ng mga membro ng Phantom Troop. Pwedeng isipin ni Hisoka na nakikipagtulungan na ito sa Phantom Troop, kaya dapat talaga niya itong patayin. Posible din namang isipin agad ni Hisoka na isa si Owl sa mga Nen users na ninakawan ni Chrollo ng Nen ability. Pinaliwanag noon ni Chrollo ang kondisyon ng kanyang Nen ability kay Hisoka habang naglalaban sila sa Heaven's Arena. Dinetali niya ng maigi na mawawala lamang ang ninakaw niyang kakayahan kung mamamatay ang orihinal na nagmamayari nito. Kaya hindi na nakakagulat kung mapapagtahi-tahi ni Hisoka na buhay pa si Owl dahil isa siya sa mga ninakawan ni Chrollo ng Nen ability. Kaya para mapahina si Chrollo, papaslangin niya ang miyembro ng Shadow Beast, at dito niya malalaman na ito pala si Bonolenov. At syempre mga idol, maaari din na maisip ni Hisoka na isa mismo sa mga miyembro ng Phantom Troop ang Owl na kanyang nakikita, at nagbabalat kayo lamang ito gamit ang Nen. Isa ang Nen ability ni Bonolenov sa mga hindi alam ni Hisoka sa Phantom Troop, pero batid ng Hunter na magaling sa pagdidisguise ang grupo. Alam niya na kayang baguhin ni Illumi ang kanyang mukha gamit ang karayom, at alam din ni Hisoka na may Nen ability si Chrollo na manghiram at magpahiram ng mukha ng ibang tao. Kaya hindi malabo na maisip niya agad na isang spider at nakadisguise lamang bilang Owl ang kanyang nakikita. Sa oras na tinapos ni Hisoka si Owl, dito madedeactivate ang Nen ability ni Bonolenov at makukumpirma ni Hisoka ang pagkakakilanlan ng spider. Ang lahat ng ebidensyang binanggit ko mga idol ay sumusuporta sa teorya na mamamatay si Bonolenov sa mga susunod na kabanata. Maaaring maganap ito dahil sa mga hunters ng Hunter Association, pwede naman dahil sa mga miyembro ng mafia, at pinakaposible na dahil sa mga kamay ni Hisoka. Aminado si Bonolenov na wala siyang laban kontra kay Hisoka. Tandaan natin, pang-8 lamang si Bonolenov sa arm wrestling ranking ng Phantom Troop, samantalang nasa ikatlong pwesto si Hisoka. 5 numero ang kanilang pagitan. Nagpapakita ito na kahit galing sa tribo ng mga mandirigma si Bonolenov, hindi siya uubra kay Hisoka pagdating sa pisikalan. Bukod dito, si Bonolenov ay nagtatagli ng espesyal at maaasahang Nen ability, pero kulang siya sa pagiging malikhain sa paggamit ito. Hindi siya katulad ni Hisoka na kayang gawing nakamamatay ang pagiging madikit at malalastikong katangian ng bungee gum. At ito pa mga idol, sa labanan ng Nen ability ng dalawa, alam ni Bonolenov na hindi siya uubra kay Hisoka. Para maisagawa ang Battle Cantabile, kailangan ni Bonolenov na magpatugtog ng kakaibang musika sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng hangin sa butas ng kanyang katawan, pag-ikot ng mabilis at pagsayaw. Ang mga kondisyong ito ay hindi niya magagawa sa harapan ni Hisoka. Paano nga naman siya makakalikha ng tunog kung binarahan na ni Hisoka ng texture surprise sa mga butas niya sa katawan? Paano din siya makakagalaw para sumayaw kung naigapos na siya sa pamamagitan ng bungee gum?
At paano magagamit ni Bonolenov ang kanyang Nen ability kung mabilis siyang papaslangin ni Hisoka? Ito po ang aking teorya sa magiging kamatayan ni Bonolenov. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong dagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po sa JE. Hanggang sa muli!